Okay, again guys, welcome sa day 3 natin. Day 3 na ba? Tama ba? Friday tayo nag-start. Siya, day 3. So, tanong ni Miss, anong tawag dito? Sino nga nagtanong? Si Ma'am Angel. Anong gagawin pag nag-learning limited na? Pabayaan mo lang siyang mag-learning limited as long as nagte-testing ka pa lang. Okay? Huwag ka munang mag-i-increase ng budget kapag hindi mo pa na-identify yung ad set na yon is quality yung leads na pumapasok. Okay, quality ba yung nakakausap mo doon? Nakagkakaroon ka ba ng benta? Kapag ang sagot mo ay oo, pwede mo na siyang scale. Kahit na hindi pa niya nare-reach yung 50 na messages. Kasi ang kailangan mo para mag-optimize ng maayos si Facebook at ma-determine niya kung sino ba talaga yung target audience mo, at least maka 50 conversions siya in a week. Okay? Now, it's impossible for you to exit the learning phase in the next 7 days kapag ang budget mo ay 100 pesos. Okay? So, nagle-learning limited siya kasi yung 100 pesos na budget mo, na-spread out niya na doon sa total reach ng audience mo. Okay, so I would assume na mataas yung estimated audience size, pero pag tinitingnan mo yung estimated na reach na kayang i-targetin ng ads mo sa 100 peso budget, most probably na saturate mo na yung pool of audience na yon. Ngayon, again, in the next couple of days or weeks, kapag ang tanong mo sa sarili, pag tinanong mo ang sarili mo, pwede ko na ba siyang scale? Dapat titingnan mo yung quality ng leads na kausap mo. Is it scale, excuse me, excuse me. Maganda na ba yung pasok ng leads or maganda na ba yung pasok ng sales? That's the time na scale mo na siya sa 1,000 peso budget. Okay? Wag mong pansinin yung learning limited kapag nagte-testing ka, na normal talaga yon. Even if dun sa mas mataas na budget, pag nag-learning limited ka, anong tawag dito? Ang pinaka ano mo nun is mag-increase ng budget or magdagdag ng bagong ads para hindi tumaas yung ad frequency mo. Okay, Ma'am Angel? May na-try kasi ako, example 100 tapos Apa. pinalitan mo ng naging 1,000. 'Di ba magbabalik siya dun sa review? So maapektuhan ba yung parang history nung ano, nung algorithm something po ba pag gano'n? Um, Wag mong gagalawin yung 100 pesos. As is yung 100 pesos na budget. Okay? Hanggang sa mag-exit siya sa learning phase, pabayaan mo siya kung kailan siya mag-exit sa learning phase. Hindi mo gagalawin yung 100 pesos na ad set. I-duplicate mo lang yung ad set na yon into a new campaign na may 1,000 peso budget. So, I'll give you anong tawag dito? The demonstration. So, di ba TVS method tayo? TVS. T stands for testing, validate yung V, tapos scaling yung S. Sa 100 pesos na yan, pabayaan mo lang siya, wag mo siyang gagalawin yung budget mo kasi dito nagkakanda loko-loko yung algorithm pagka yung binibigla mo yung 100 peso budget tapos gagawin mo ng 500 or 1,000. Minsan, yung ini-expect mo na result, mawawala, no? Hindi na siya magko-continue yung dati mong optimization. Pabayaan mo lang siya na mag-run. The moment na nakita mo na maganda yung pasok, no? Saka mo lang siya ilalabas into a new campaign which is yung 1,000 pesos na budget. Ilalabas mo siya, yung ad set na yon, ilalabas mo into a new campaign. Okay? Tapos, eventually, i-compare mo yung 1,000 pesos sa budget sa 100 peso budget. Kung similar ba yung result, halimbawa, ang cost per message mo is 15 pesos. Tapos yung sa 1,000 peso budget, hindi nalalayo, nasa 20 pesos. Then that's a good sign.
Pero kung 15 pesos yung dati mong cost per message sa 100 pesos, tapos biglang 30, 50, 50 pesos yung doon sa 1,000 pesos mo na budget, ibig sabihin nun, hindi pa ready yung ad mo to compete in a much higher budget. Ibig sabihin, hindi pa siya luto. Ito yung sinasabi ko dun kahapon na hindi pa luto yung 100 pesos mo to compete in a much higher tier ng budget. Okay, kapag na-edit, kaya nga tinawag ko itong validate kasi pag na-validate mo na similar siya at yung quality ng leads na pumapasok is similar doon sa testing mo, then that's a good sign. And kapag na-calculate mo na yung ideal cost per result mo, meaning ideal cost per message, ideal cost per purchase, then it's about time to launch a new campaign in a with a much higher budget, which is 5,000 pesos using cost cap. Okay, paano mo ma-determine yung ideal na cost per lead mo o yung cost per purchase mo? Sa day 5 po natin kukumputin. No? Hindi ka kasi pwedeng gumamit ng cost cap na method kapag hindi mo alam kung magkano yung willing kang ibid. Say for example, ang cost per message mo nung testing mo is 15 pesos. 15 peso. Ayan, 15 pesos. Now, napatunayan mo sa sarili mo na yung 15 pesos na cost per message is a good deal for you kasi you were able to convert people doon sa ads mo. Okay, it's either yung leads mo na convert mo into a customer or yung ads mo, if you are selling a physical product, merong bumibili, then that's your ideal cost per message or cost per lead. Now, if nagbid ka doon sa cost cap na campaign, that is also the same amount na ibibid mo sa cost cap para hindi sumabog yung 5,000 mo na budget on a daily basis. Kukontrolin ni cost cap yung budget mo na 5,000 for as long as na ang cost per lead or ang cost per purchase is within your ideal cost. Does that make sense? Ma'am Angel? Yes po, yes po. Okay. Now, again, if you guys want to have that framework, na-send ko na last time, but I'm going to send it again here. Yung diretso ko na siguro doon sa sa PDF. Wait lang guys hanapin ko lang yung PDF file. Para meron kayong eto. Send ko dito guys sa Zoom. Ay, ba't naputol? Wait lang. Copy link. Ito pala, mahaba pala kasi. Kaya pala. Okay. So ito guys, click nyo yung link na yan. Tapos, mapupunta kayo sa PDF file. Okay? So, nandiyan yung framework para susundan nyo na lang yung, anong tawag dito, yung framework kung paano kayo magte-test ng inyong campaigns. Okay? So, nakita na nabuksan? Let me know guys kung nabuksan yung PDF file. Yes po, Coach. Thank you. Okay. So, good. Nandito na ba si Ma'am Rachel? Coach, may last question pala ako, sorry. Yes po, go ahead. Kasi plano ko sa isang targeting ko, dalawa yung gagamitin kong yung ads creative, bali dalawang, isang picture tsaka isang video. So pwede ba yun nasa 100 na budget po? Yes, pwede naman. Pero one picture, one image. Actually mas maganda kasi nakahiwalay talaga siya. Although syempre
pag 100 peso kasi na budget, mag-aagawan kasi sila dun sa ano eh, dun sa budget na 100 pesos. Ang gusto ko kasing mangyari talaga doon is yung 100 mo, isang ad lang yung, solo nyo lang yung budget na yun. Para at least, magkaroon ng chance, yung, halimbawa, yung image mo, 100 pesos, tapos yung video mo, 100 pesos din, magkaroon siya ng chance na masolo niya yung budget at mag-optimize siya accordingly. Okay? So, yun yung reason kung bakit isang campaign, isang ad set, isang ad lang ang pinapalagay ko. Okay? I mean, wala namang mali doon sa ano mo na image tsaka video pagsasamahin mo sa isang ad set. Pero makikita mo kasi yung mas detailed na result nung dalawa pag kinompare mo na yung dalawang ad set. Okay? Kasi How about ano? Ay, sorry, coach. Sige po. 3 days mo lang naman silang i-compare eh. So, halimbawa, nag-run yung image ng 3 days. Tapos, i-launch mo din yung, nag-run yung image ng 3 days. Then, after 3 days, i-launch mo din yung video. And then, compare. No? So, makikita mo doon kung alin yung mas nag-optimize sa dalawa. And then, patayin mo yung hindi. Kasi kung parehong targeting lang naman yon, so, pabayaan mo yung pabayaan mo na magkaroon siya ng solong budget. Yes, go ahead, ma'am. Or, May follow-up question ka. opo, or dalawang image. Kasi gusto kong tignan alin sa dalawang image or sa dalawang video na yung nagwo-work. Yes, walang kaso. Or kung Ah, i-150 ko na lang siya, coach, pero dalawa yung gagamitin ko, same targeting. wala namang problema. 150. Ikaw din naman magde-decide nung budgeting mo. Pero mas madali kasing matrack. I mean, mas madali yung una-una. Kaya ako siya wina 100. Mas madali ang accounting. Okay? Kasi pag nag-check ka ng daily spent mo, let's say yesterday, pag check mo, alam mo agad kung magkano yung daily budget mo. Kasi every time na magdadagdag ka, 100 pesos eh. So, I mean, yung sinasabi mo na yon, walang kaso yon, no? But if I were to test that campaign, i-stick ko siya sa 100. No? Hindi naman kita pinipigilan na mag 150. Hindi naman kita pinipigilan na magdalawang image. Don't get me wrong ha. Baka Apa, mamaya apa. baka mamaya ano tawag dito, parang it's a parang i-take mo siya as parang absolute na method. Wala pong ganun, no? So it's just a recommendation ko lang na pwede mong gamitin in terms of testing and scaling. Okay? So Apa, hopefully thanks that po. that clears yung question. So ayun, medyo tumatagal tayo. Mamaya ko na sasagutin yung mga tanong dito guys sa loob ha. Nandito na ba si Ma'am Rachel? Ma'am Rachel, nandiyan ka ba? Yung may-ari ng ad account na ginawa natin. Teka muna, check ko muna sino ba yung attendance natin dito. Mukhang hindi present si Ma'am Rachel wala yata siya ngayon. Wala siya ngayon, pero meron naman akong access sa ad account niya. So, okay lang. Check natin. Wait lang guys ha. Kasi 7:40 na nag-ano na tayo. Medyo mahaba-haba tong konti kasi anong tawag dito? Magse-set up tayo ng 3 campaigns eh. Nasaan na yung kanyang ad account? Dali guys, hanapin ko lang yung ad account niya. Nasaan ba yan? Celebjoy. Ano yun guys? DSU. Hindi ko makita. Hobby yun, di ba? Hobby. Hobby.
Nawalan ba ako ng ano? Nawalan ba ako ng access? Wait lang. Hindi ko makita. Ma'am Rachel, nandiyan ka ba? Wala si Ma'am Rachel. Ba't ganun? Hindi ko yata makita rito. So, huh. Hobby. Tama guys, no? Hobby yung ano niya, yung business name. If I'm not mistaken. Sino nakakaalala? Zoom. Okay. Maalala tuloy. Nakita dito. Crypto. Dami na kasi ng business manager dito sa akin. Hindi ko na hindi ko na maano. Sino guys na lang ang ano, ang gusto magpa-set up ng campaign? Let me know. Di ko maalala eh. Alam ko something like hobby yung dulo eh. Sino gusto magpa-set up ng campaign ngayon? Para at least yun yung gagawin natin. Si Saint Agustin, yes. Go ahead po. Nauna si Joshua A. Hobby. Hindi ko makita eh. Nawala yata akong access. Hindi ko matandaan kung ano. Sige po, Saint Agustin, you can share your screen para po yung sa inyo po yung gamitin natin. Para pahingi ako ng access. Sige po. Pwede kayo mag-unmute. Di ko lang kung Saint Agustin is male or female. Naririnig po ako, Saint Agustin, G5. Ito kasi yung name niya dito eh. Opo, sir, wait lang. Okay, sige, go ahead. Yung anak ko kasing account ko, hindi ko alam. Kanya pala. Okay lang. Hindi ko Naka-PC ba maano. kayo ngayon? Naka-PC or laptop? Laptop po. Sige po, go ahead po. Paano ko ba i-ano to? Paano ko ba i-share lakayan ko? Nandyan po sa baba, meron dyan share screen. Share screen. Po, dyan sa pinakababa. Ito, Ads Manager. Dito sa sa Zoom, itong mute. Sir. Ayan, nakita niyo na. Ayan. Ayan, pahingi ako ng ng remote control access. I-accept mo lang yung nandiyan sa Sige loob. po. Okay. Huwag mo munang gagalawin Sige po. Tapos, alin ba dito yung niraran mo? Itong Mary Ito Grace. po, yung Flower 23 nasa taas. Ano ba ito? Ayan po yan, yung Mary Grace sa baba. Flower Ito po, Puff yung Girls o itong Mary Grace Segunda? yung M po. Yung M. Ito. Okay. Tapos yung Flower 23. Okay. Ano pong line ng business niyo, ma'am? Flower shop po. Flower shop. Okay, sige po. Wait lang natin. Hingi lang ako ng Hingi ako ng access. Virtual 5 solutions gmail.com. Right. And then add account. Nakita nyo guys, kahit na alin add account dito? Ito? Ito, sa 23 po. Itong Flowers 23. Yes po. Okay. May website ba kayo? Wala. Messaging lang. Meron sir. Meron. Okay. Okay. So, Hindi ko pa siya. okay. Shopify ba kayo? Hindi. WordPress po. WordPress. Okay, wait lang So, magla-login lang ako sa account ko. Wait lang guys, ipasok ko lang yung password ko.
Dito tayo sa mahiwagang notebook. Hmm. Um, ay. Okay. Check natin. Flowers yung ad account mo, no? Apo. Ayan. So, hello guys, dyan sa TikTok live. Good evening. Um, flowers 23. Ayan, nandito na ako. So, naka-ano kayo? Sige, share ako ng screen. Paano ang sistema ng ginagawa nyo? Pinapa-visit nyo sa Instagram profile nyo? Tapos doon nyo kino-convert? Kakaano lang yan, sir, yung likes tsaka ano tawag dito. Sa Instagram at saka yung likes sa Okay, page. okay. Pero ito yung ginagamit ko, yung Sympathy 8. Yung medyo malaking budget niya. Sa messaging conversation ninyo. Mm-mm. Sige, setupan lang natin ng ano, no? Para at least makita din ng mga classmates mo, no? So, Sige different po. campaign setups. Okay, so I'm gonna create usually, ang ginagawa ko dyan para madali yung trabaho ko, para pag magka-copy paste lang ako, dineduplicate ko lang tong tab para dalawang tab yung tinitingnan ko. Okay? So, what I'm gonna do is, dito sa kanan, dito ako gagawa ng campaigns. Tapos yung sa kaliwa, yun yung paggagayahan ko ng campaign, ng ads. Okay? So, dito sa kanan, if i-structure ninyo yung campaign niyo based on anong tawag dito? Based on TOF, MOF, tsaka BOF. Pero since um, hindi naman, wag nyo na masyadong komplikaduhin, TOF tsaka BOF na lang. So what I'm gonna do is, I'm gonna create leads. Manual leads campaign, continue. Kung medyo mabilis, okay, pwede nyo namang balikan yung recordings. So usually ninename ko to ng TOF, conversions, CTM, ibig sabihin po ng CTM, click to message. No, tapos testing. Testing. Tapos, pagdating ko dito sa ad set level, kapag click to message, ang dapat i-click nyo is messenger. Okay? Meron ka bang specific demographics, specific geo-targeting dito, ma'am? Like specific area lang na ipapalabas yung ads mo? Ano, sir, Metro Manila lang po yung kasya namin pa eh. Okay, sige. So, MM mo lang, lagay mo dyan. Tapos, lagyan natin ng broad open audience -1. Okay? So, messenger. And then, ito, lagay mo lang 100 pesos. Tapos, usually, midnight po natin nilo-launch yung ating campaigns. No? 12 midnight. Ang reason of which is that kailangan makita natin yung, ma-serve natin yung ads at may spread yung budget all throughout the day. So, for example, 12 midnight mo ni-launch. Okay? Tapos, 12 p.m. to, di ba? 12 p.m. Then, ito 12 midnight ulit the following day. Ang gusto kasi natin, between this window, yung between 6 to 8 a.m., lumabas yung ads natin. Okay? Kasi kapag nag-launch ka ng ads ng midday, halimbawa ng 12 p.m. or ng 11 a.m., na mismo yung window of opportunity na maipakita yung ads dito sa window na to. Anong meron dito sa window na to between 6 to 8 a.m.? Sino makakasagot? Anong meron sa window na yan? Users po na nag-review ng gadgets nila before going to work. Exactly. So, yan po yung
window which is dapat na-serve yung ads mo doon sa target audience mo para at least na-spread out yung budget mo all throughout the day at dito rin yung 6 to 8 p.m. pauwi, no? Yung papunta 6 to 8 a.m. tapos 6 to 8 p.m. pauwi. Dapat yung window na yon meron ka ding na-serve mo din yung ads mo kasi yun yung magde-determine kung ano yung magiging decision mo the following day or the following kasi 3 days lang yung testing ano natin, di ba? Minimum tolerance 3 days, 5 to 7 days ang maximum tolerance kasi ito yung attribution setting ni Facebook. Yung 7-day click or 1-day view. Okay, yun po yung reason kung bakit kailangan natin 12 midnight po nilalaunch yung ating ads. Okay, tapos since broad open audience po siya, wala akong ilalagay na interest dito. Okay, as in 0. Okay? Now, what I'm gonna do is pupunta na ako sa ad level and then ilalagay ko lang dito kung image po yun, image 1, ad 1, image 1, C1, H1. Okay? And then, ang ibig sabihin po nung C1, obviously yung image, alam nyo naman image. Yung C1, yan yung copy mo, tapos yung H1, yan yung headline mo. Okay? And then what I'm gonna do is, pupuntahan ko yung ad ni ma'am sa Sympathy 8. Tama ba? Sympathy 8. Pakopyahin ko na lang dito sa kaliwa para Opo, sir. copy-paste na lang ako. Naka-carousel ka pala dito, no? So, try ko muna ilagay change image. Teka lang lagay muna ako ng isang image muna dito. So mamimili lang ako ng isa. Let's say ito tama tong ano mo ma'am, tama to 1080 by 1080 dapat ang size ng image. So try lang muna natin tong isang to. Okay, and then done. So tama yung copy noon, pwede kong gamitin tong Sympathy Flowers to Remember para sa image na yan. Okay lang po. Okay lang, okay. Sige, lagay ko lang dyan para meron tayo. Tingnan mo to, wala kang headline. So, na-miss mo yung headline dito. Usually, ang ginagawa ko sa ChatGPT. Tapos, lagay ka dito ng I am selling flowers for, ano yan? I'm selling flowers for, anong type of business naman? Yung mga condolences flowers, no? Tama ba? Yes po. Okay. Sympathy flowers. I am selling sympathy flowers. Sympathy flowers. Write a short ad copy for my business. Okay, express your deepest condolences with elegance, blah, blah, blah. And then, pwede mong kopyahin na to. Okay. And then, balik ka dito sa ad. Tapos, itong Sympathy Flowers to Remember, yan na yung gagawin nating headline. Okay, so, Sympathy Flowers to Remember. Ito yung lalagay natin sa headline na chat on Messenger. Usually, lalagay mo tong, ika-capitalize mo tong itong bawat word pag sa headline para at least magandang tingnan. Okay, so pag tinignan mo yung ad mo, ganito siya. Actually, gusto kong baguhin yung image eh. Wait lang, hanap tayo ng medyo compelling ng pwede siguro to. Okay.
Yung mga sizes ng image mo, ma'am, hindi kasi ano eh, hindi tama yung pagkakakat. So dapat 1080 by 1080 para ano po siya, para mas tama po magfi-fit po doon sa ads, sa ad placement. Okay? Now, what I'm gonna do is I'm gonna create the chat flow. So, create chat flow. Tapos sa advanced, palitan mo lang to ng broad chat flow 1.0. Okay, bakit 1.0? Broad chat flow 1.0 kasi kapag nag-create ka ng second version ng chat flow mo, pwede mo siyang gawing 2.0 na. Okay naman, nagkamali ka nung doon sa chat flow na to, gawin mo lang siya ng 1.1. Ibig sabihin, yung version 1.1 na yung gagamitin mo moving forward. Pero kung maggagawa ka ng completely different chat flow, gagawin mo siyang 2.0 to 3.0, etc. Okay? Tapos, balik ka dito, welcome message. Tanggalin mo lang to. Masyado na mahaba kasi yung welcome message na yon. Tapos, questions. So, are you interested in our sympathy flowers? Yan, pwede mong ilagay ito. Flowers. And then, ito yung qualification at disqualification ni Facebook. Pwede mong ilagay ito, yes. And then, kapag disqualified, ilalagay mo no. Pag sinabi niyang no, na disqualify siya, hindi na magtutuloy yung sequence. Tapos, pwede mo siyang itag as bad lead. No? Tapos, ito namang yes, kapag ka nag-provide siya ng info, pwede mo siyang itag ng good lead. Okay? So, next is, itong city, tanggalin natin to kasi hindi naman to kailangan. Then, ma'am, help me out sa next question po natin. Ano ang usual questions na tinatanong po? Ano po, yung design, kung anong design, tapos kung saan yung delivery, kung anong name ng pagdi-deliveran, yung funeral parlor, or kung Okay. saan. Tapos So, message let's, sa ribbon. okay. So, what are the different design? Ganun ba? Or what are, um, Yung napili niya. mga anong designs ba yung ano, merong, bigyan mo ko ng 3 hanggang 4 na designs. Kasi yun yung ilalagay natin sa option. Sa dito. Meron dyan yung corona. Corona po kasi yan. Corona. Opo. Opo. Okay. Corona. Tsaka Ano pa? garden set. Yung mga flowers para sa funeral. Okay, garden Opo. set. Ano pa? Opo. At tsaka ano po pang ginagamit namin. Garland. Ano spelling nun? Para po. Garland? Garland lang po. Garland. Okay, tapos ano pa? Ah, ano pa bang? Naka-out ka na. Okay, pwede na yung 3. Pwede na Message yung mo sa 3. ribbon. Ano yun? Okay. So, ito yung mga designs, yung Corona, Garden Set, tsaka Garland. Tama? Yes po. Okay. Yes. So, pwede mong lagay dito is, please select the following designs. The following designs that fits your needs. Okay? So, then, mamimili siya dito, Corona, Garden Set, Garland. So, i-click niya lang yon tapos mag-auto-reply na siya. Okay? Next Yes. is, may additional question ka pa ba na pwede natin ilagay? Yung Kailan? anong tawag dito, delivery, no? Usually, yun yung mga Yes tinatanong. po. Opo. Okay. So, kailan ma-deliver, ganun ba? Yes po. Okay. Custom question, ano yun, when do you need uh, when do you need um,
When do you need the flowers? Or when do you need the sympathy flowers? Sympathy flowers delivered. Tama ba yung English ko? I-rephrase natin sa ChatGPT. So, rephrase this. When would you like the sympathy flowers to be delivered? Yun pala yung tama. Ayan. So, hindi tayo magpe-pretend na magaling tayo mag-English. So, hayaan natin yung AI na tumulong sa ating mag-rephrase ng ating English. Okay? Ayan. Tapos, lalagay mo dun sa answer question, ASAP. Pwedeng ASAP. Then, pwedeng in 1 week. In 1 week. Usually ASAP yan, no? Pag sympathy flowers, tama ba? Opo, So mali yung question same day natin. po. Same day dapat to Same eh. day. Dapat ang question natin is Same day delivery po. Tsaka yung iba may schedule naman sila. dapat usually ang tanong na natin dito is ano pala? Can you provide us your exact location? 'Di ba? Kasi hindi na natin pwedeng tanong ng kung kailan yung ano eh kasi masyado haba, 1 linggo na eh. Nailibing na pala tapos 'di ba? Can you provide us your exact location? Tapos ito hindi na siya ano eh. Remove na natin 'to. And then next natin is asan na 'yun? Ay, wala. Okay. Can you provide us your exact location and tatanungin mo na yung mobile number, user information, phone number. Okay, wag niyong i-allow to skip, dapat answer validation. Okay, what is your correct phone number? Kasi minsan naglolo ko yung mga tao basta kung ano lang number lang binibigay. So what is your correct phone number? Tapos, completion message. Thanks for answering our question. We'll contact you as soon as possible. As soon as possible. And then disqualification message, ito na 'yon. So wag mo na siyang papalitan. Privacy policy. Meron ka ng website. Kapag wala pa kayong website, guys, ang gagamitin yung URL doon sa privacy policy, yung URL ng page ninyo. So i-switch niyo lang 'yon. So doon sa page ninyo, flower puff. Okay, and then ang kukunin yung next ko lang to papakita lang sa kanila ma'am na just in case. So ito, i-click nyo dito yung page ninyo, yes page. Tapos ito yung kukunin nyo guys, itong URL sa taas. Ito. Okay? Tapos yun ang ilalagay nyo dito kung wala pa kayong website. Pero since may website naman po si ma'am, so okay na yung nakalagay dyan. Okay, and then makikita mo din dito kung ano itsura ng sequence mo. Okay, we'd like to know how we can help you or are interested in our sympathy flowers, yes or no. Please select the following designs that fit your needs, etc. Can you provide us your exact location? What is your correct phone number? That's it. Very straightforward kapag ka ano naman yung products nyo, hindi naman siya health supplement. Kapag health supplement kasi, madaming questions yan. So dapat ano nyo yung mga objections nila, yung mga questions dapat nasagot nyo na maayos kapag ka health supplement. Pero since kay ma'am, very straightforward naman yung binibenta niya. Flower for someone that passed away. So pwede nyo ilagay yung napaka-simpleng chat doc. So save mo to. Got it. And then publish. Okay, mamaya na ako sasagot ng questions guys diyan sa sa chat box. Okay? Now, ang gagawin natin dito guys, lalagyan natin to ng, 'di ba meron na tayong
Teka muna pala, yung Metro Manila hindi ko yata na ano, napalitan yung buong Pilipinas pala to, sorry. So, Metro Manila, hindi ko napalitan yan. So, publish natin to. Okay, so then, di ba meron na tayong top of the funnel campaign. Ibig sabihin, these are the people na first time makita yung ads mo. Okay? So, lahat nung nandito sa leads testing mo, ito yung first time nilang makita yung ads mo. Kaya mo siya nilabel na ganyan. Ngayon, pagdating sa ad set level, di ba Metro Manila broad open audience tayo? Ang gagawin lang natin is i-duplicate lang natin ito. Duplicate. Tapos, ang gagawin natin is magkakaroon tayo ng interest targeting. So, isi-switch to original audience option po natin. Use original audience. And then, what we're gonna do is detailed targeting na po natin. Okay, click mo yung edit. Tapos, pag nagte-testing kayo, lagi nyong i-uncheck muna to. Okay, next time na kayo mag-advanced detailed targeting kapag meron na kayong winning audience. Kaya lalagay natin dito, so ano ba yung relevant or related na interest para doon sa business po ni ma'am. So, pwede natin i-type dito flowers. Meron bang sympathy flowers? Sympathy. Wala. Tama ba yung spelling ko? Or flowers na lang. Okay, flowers and plants. Meron 5. Okay. So, yun yung ilalagay natin for temporarily na interest. Okay, copy. Ika-copy nyo lang yung interest and then yun ang ilalagay nyo dun sa taas. Papalitan nyo yung broad audience na naming convention kasi may nagkaroon ka na ng interest. Ngayon, pagdating mo dito sa ad level, okay, what you're gonna do is i-duplicate nyo lang tong chat flow. Okay, duplicate. And then punta kayo ng advanced. Lalagay nyo dito ng interest. Yung naming convention. So, interest chat flow 1.0 na siya. Babalik kayo ng content. Tapos yung welcome message, lalagyan mo siya dun sa dulo ng emoji. So, i-click mo tong emoji na to. Tapos, lalagyan mo lang dito sa dulo. Yan. Okay? Ano ang purpose ng emoji? Ang purpose po ng emoji, malalaman po natin kung saan galing yung messages. Galing ba siya sa broad na targeting mo, yung walang interest? Or galing ba siya doon sa ad set na merong interest targeting? So by simply putting an emoji, mabilis mo siyang ma-identify kung saan galing na campaign or saan galing na ad set yung message na pumasok. And then by simply doing that, same chat flow, ang pinagkaiba lang niya is emoji. And then you're gonna hit save. Got it? Tapos, yun na yung gagamitin mong chat flow for all the interest targeting na meron ka. And then publish. Okay? Madali mo na ma-identify kung saan nanggagaling yung mga basurang leads. Sa broad open audience ba o doon sa interest targeting. So, meron tayong isang campaign. TOF conversions lead testing. Now, the next thing that we're gonna do, remove ko na muna to and then duplicate. Okay? I-create ako ng bagong campaign. Okay, kunin ko lang yung naming convention nito. Tapos, create. Leads pa rin. Continue. Manual leads campaign, continue. And then, lagay ko dito, instead na CTM, ang gagawin ko dito, FB form.
Okay? Kung kanina is Messenger, ang gagamitin ko naman ngayon, instant forms. Okay? Ganun pa rin, broad open audience 1, ang naming convention ko dun sa instant forms. Tapos, bakit may catalog ito? Okay, budget is 100 pesos. Tapos, April 29, ganun pa rin, 12 midnight. Okay, and then ganun lang siya, broad open audience. Wala akong gagalawin dyan. Okay, instant form, tapos sa ad level, ganun pa rin. Image 1, C1, H1, tapos add media. Ito yata yung kanina. Yan. So, echo done. Tapos kukunin ko lang yung ginawa ko dito. Same thing. Copy yung primary text. Pasok ko dito. And then I'm gonna use a headline na ginawa natin kanina. Ang headline nyo guys, dapat at least 5 words lang. Okay? Saktong-sakto lang yung ano ni ma'am kasi 1, 2, 3, 4 lang. So at least readable pa rin siya doon sa headline. Okay? Dun sa baba. Kasi pag masyado nang mahaba, hindi na siya readable. So at least 5 words lang, pinaka the best na headline na pwede mong gamitin. Tapos add form, create form, and then you're gonna name this one as FB form 1.0 or lagyan mong broad FB form 1.0. Tapos kapag ka marami ka pang questions na itatanong, ise-select mo yung higher intent, no? Pero kung more volume, ang problema lang dito sa more volume kasi madami nga yung pumapasok na leads pero karaniwan ang na-experience ng mga advertisers puro basura yung hindi naman puro basura, parang kalahati nito basura. Pero kailangan mo siyang ayusin yung yung FB form mo para at least nakakakuha ka ng quality na leads. Kapag mag-higher intent ka, mas madaming questions ang pwede mong i-ask. Okay? Pero in this demo, I'm just gonna use more volume and then intro. Use the image from your ad. Okay? Pwede kang mag-upload ng image. Make sure lang na 1200 by 628 yung dimensions. Okay? Use the image from your ad. Ay, sorry, nawala. Ito. And then, enter a short headline. Ito muna yung gagamitin ko. Yung headline na natin nandito. Okay? And then, ito. So, para hindi na tayo mag-isip pa ng malalim. Ayan. So, then questions. Add, you can put something here in the description by providing your information below. You agree that one of our staff will reach out to you. Okay, usually hindi mo naman kailangan ng email kasi diretso contact number na. So full name, contact fields, mobile number lang. Okay na 'yon. Kasi very straightforward naman yung iyong product na binebenta. Okay, sa privacy teka muna, yung questions natin dito, kanina may multiple choices tayo, di ba? So pwede mong i-click tong multiple choice. Tapos balikan natin yung tanong natin dun sa chat flow. Usually para makita mo yung guys, pag na-publish nyo na pala yung chat flow, hindi nyo na siya ma-edit. So ang gagawin nyo doon para ma-edit nyo, i-duplicate nyo tapos mag-create kayo ng bagong chat flow. Okay? Para magkaroon kayo ng second na chat flow. Kaya nga meron tayong version
1.0, kapag nagkamali kayo, gagawin nyo lang itong 1.1. Okay? So, punta tayo dun sa questions. Ang question natin dito is, please select the following designs that fits your needs. Okay? Dapat dito, mas maganda kung ano, please select the following flower designs. Flower design that features need. So, rephrase natin to. Rephrase this. Yan, pwede naman to. Okay? Paste natin dyan and then enter a possible answer, corona. Ayan, corona. And then add. Next is garden set. Next is garland. Yan, kiklik nyo lang yung plus sign. And then add. And another question is, yung ginawa natin, can you provide us your exact location and question, and then answerable by anong tawag dito, custom answer na yon. Okay, so meron na tayong, ito na yung form natin. Then privacy policy, ganun pa rin. Yung kung wala kang website, ang gagamitin mo ay link ng iyong page. So in this case, gamitin muna natin yung link ng page mo. Tapos type mo dito privacy policy. Okay? And then completion. Thanks, you're all set. You can visit our Facebook page. Facebook page or exit the form now. Tapos dun sa call to action, visit our Facebook page. Hi guys. Nag-fluctuate ang power dito sa amin. Hindi na kinaya ni Meralco ang load ng kuryente sa sobrang init ng panahon. Hello? Naririnig ako? I'm back? Yes, Coach. Sorry guys. Nag-fluctuate ang kuryente.
Ganun ba kainit ngayon ng panahon at hindi na kaya ng Meralco Avenue. Lagi brownout. Oo, nung dito sa kabilang barangay, brownout din kanina. So, ay nako, ganun talaga. So, balik tayo dun sa ating lesson. 44 degrees. Diyos ko, mainit pa ang anong tawag dito? Sana hindi na dumagdag pa yung yung init na 'yan. Kasi marami ang iinit din ng ulo. Ayan, so nasaan tayo? Nawala ako dito sa part na naku, patay tayo diyan. Magi-start ako ng bago. Nasaan na yung patay. Yan, magi-start ako ng bago. Ulitin ko 'to. So, broad kainis. Broad FB form 1.0 intro, bilisan natin ng konti. Headline, dito natin kinuha yung headline eh. So, nag-fluctuate ang aking kuryente. Hindi na kinaya. Kumusta ang init dyan sa inyo guys? Balikan ko lang dito. Parang next Middle East na tayo ah. Full name, contact fields, phone number, by providing your information below, you agree to information below you agree to receive our call. So that one of our staff may reach out to you. Okay. And then privacy yung tanong pala natin na wala, add question, multiple choice. Questions. Please select the following flower designs that fit your needs. Corona. Add and garden set. Add garland. Add, and then another question is can you provide us your exact location? Then contact number. Yan, contact number. So privacy policy, add mo yung link. Then type mo dito privacy policy. Completion. Thanks, you're all set. Nandito na tayo kanina nang nawala tayo eh. You can visit our Facebook page or exit the form now. View or visit our Facebook page. Then, kukunin mo yung link. Yun ang ilalagay mo dito. Or kung may website ka, website na ilalagay mo doon. And then, create form. Okay, and then publish, of course. Same thing din ang gagamitin mong tracking doon sa interest targeting. So, what we're gonna do is duplicate this ad set. And then, dito sa baba, switch to original audience options, use original audience. Detailed targeting, edit mo to. Uncheck mo yung advantage detailed targeting and then go to flowers. Copy mo to.
Lagi itong tinatanong guys, ilan ba ang ilalagay kong interest? Make sure po na ang interest nyo isa lang. No, isang interest for as long as na ang estimated audience size niya ay 2 to 10 million ang estimated na audience size. In this case, papalitan, buong Pilipinas, 22 million yung may interest na ganito. So, i-change lang natin to para mag-shrink yung estimated audience size. Metro Manila. So, magiging 5 to 6 million na siya. So, pasok yon. Okay, and then palitan mo dito yung interest name, yung ad set name. Tapos pagdating dun sa ad level, obviously papalitan mo din yung form. I-duplicate mo to, duplicate, tapos interest ng ilalagay mo dito. Okay, tatanggalin mo yung copy. And then dito sa intro, pwedeng sa questions, saan kaya natin pwedeng ilagay dito? Form type, intro. Ayan. Sa headline, pwede mong ilagay itong emoji. So, pwede mong ilagay is, punta ka lang ng Pili App Facebook symbols. Type mo dito flowers or flower. Ito. Actually, dapat flower pala yung nilagay natin kanina, no? Okay lang. So, sympathy flowers to remember. So, ibig sabihin nun, kapag may flower na ganyan, galing yan sa interest yung leads na pumasok. So, create form ka. And then, interest FB form 1.0. And then, publish. Mamaya na ako sasagot guys ng mga tanong ha. Para at least ma-setup lang natin to. Kasi tatlo tong campaign setup eh. Okay, and then what I'm gonna do is create a new campaign. This time is leads pa rin. Continue. Manual leads campaign. And then, ang ilalagay ko dito is click to call. Click to call testing. Ilalagay ko dito, ganun pa rin. So, kanina, messenger. Sunod is instant form. This time is calls. Diretso sa mobile number po ninyo. Okay, so what I'm gonna do is Metro Manila, broad open audience 1. And then, 100 pesos. April 29, 12 midnight. Then, palitan ko ng Metro Manila. Okay. Broad open audience. Tapos, ganun pa rin. Image 1, C1H1. Tapos, primary text is, open natin dito. Then, headline. Tapos, yung phone number, ilalagay po natin dito. Country code is, of course, Philippines. Tapos, phone number nyo, ma'am. 0947 Huwag niyong tatawagan si 9900 ma'am, ha? Baka sa bagay, ito naman yung, ano, di ba? Yung sa business din contact yung number. number. Apo, apo. 0947 99 99 00 00 3 okay 88. 88. May magte-text po sa inyo dyan, ha? Okay po. Anong tawag dito? Usually kung nakapasok naman dito, walang problema eh. Number of calls. Ayan, wala nang problema. So, lagay natin dito, remove natin yung
image na yon. So, same image pa rin. Nasaan na yun? Ito yun, no? Tama ba? Yes po. Yan. So, okay. So, diretso na yun sa number ninyo. Okay? Tapos, yan. 947-990-0388. Okay. Oh, guys, pa-deliver na kayo. Ayan. Publish. Nakuha nyo yung number ni ma'am. Yung mga gusto magpa-deliver, guys. Bahala kayo dyan. So, joke lang. Okay, so, ay, natawa tuloy si Jovi. Si Jovi. Ayan, so, tatlo na. Meron na tayong FB form leads na campaign, tapos click to message na leads, tapos click to call. So, tatlo na siya, di ba? Ngayon, gagawa tayo ngayon ng retargeting campaign. So, pupunta tayo dito sa All Tools, Audiences, Create Audience, Custom Audience, Facebook page, next. Hanapin natin yung flowers. Yan. Everyone, usually ma'am, guys, pasimplehan nyo. Simplihan nyo lang yung retargeting campaigns ninyo. Wag nyo nang komplikaduhin yung mga bagay-bagay. So, ilalagay nyo lang dito, everyone who engage FB 365. Yun na yun. Yun na yung retargeting campaigns ninyo sa Facebook. Done. Tapos, create audience, custom audience, Instagram account kung meron. Meron ba tong Instagram account, ma'am? Meron po, sir. Okay, so flowers, everyone who engage IG 365. Ayan, so ayun, flower pop, no? Yes Ayan. po. Okay, and then create audience. Done. Then, may website ka, create audience, website, next. Ayun, hindi active yung ano mo. Hindi active yung website pixel mo. So, hindi natin to magagamit. Okay? Something is wrong with your website pixel. So, kung gusto mo nyo matutunan, nasa senior specialist course yun, yung pag-install ng Facebook pixel. So, this time, dalawa mo ng audience ang gagamitin ko. So, i-duplicate ko lang tong TOF. Duplicate with current settings. Duplicate. Tapos, MOF. CTM leads. Ang gagawin ko dito, retargeting. Tapos, close ko muna. I-delete ko yung isa. So, delete ko tong nasa taas para yung ilalagay ko yung dito sa broad audience. So, ang gagawin ko to sa broad audience, edit, tapos stock audience ang ilalagay ko dito. Stock audience 365. Tapos, ang gagawin ko dito, dito sa ilalagay ko switch to original audience option. Tapos, dito sa custom audience 365, yung ginawa kong audience kanina, yun ang ilalagay ko dito. Then, kapag retargeting kayo, dapat ito naka-uncheck kasi mag-i-expand yung audience ninyo kapag naka-check ito. Okay, dapat naka-uncheck yon. Tapos, dapat yung ad ninyo sa retargeting campaign is iba na. Para at least yung nakita nilang ad sa TOF, hindi na nila makita yung ad na yon sa MOF. Kasi retargeting na nga, di ba? So, there's no point of showing the same ad dun sa retargeting campaigns ninyo. So, I'm not gonna do that. Probably, I'm just gonna remove that image and use another image. So, I'm gonna put, let's say, this one, this lavender. Done. Then, ang mangyayari po nun, itong image 1 na yan, hindi na siya image 1, image 2 na siya. Okay? And then, publish.
Okay. Now, so this time, let's assume na may bumili, okay, sa inyo. Pagpunta nyo dito sa page po ninyo, okay, Meta Business Suite, inbox. Kunyari, itong malalaman nyo na galing sa ad yung, anong tawag dito, yung message, yung conversation na yon kapag may icon na ganito. Yung meta icon na ganyan. So, galing yan sa ad. Okay, kunyari, itong si Minal Oxon Lau ay bumili. Okay, naging customer po ninyo. Ang gagawin ninyo po dyan is, itong peso sign, i-create order po ninyo. Tapos, magkano yung price na in-order? Halimbawa, 1.5. Tapos, ilalagay po ninyo doon yung description po nung in-order po niya. So, halimbawa, ang in-order niya ay, let's say, ano yung garden set ba? Yan, garden set. Tapos, yung description, etc. etc. Tapos, create order. Hindi ko siya i-create order kasi makikita ni Miss Mina yung order na yon. Okay, tapos kasi, kailangan yung click yung ship yung order nila. So, hindi ko yung gagawin. Ngayon, dito naman sa lead stage, kapag naging customer ninyo na siya, yung intake na yan, i-drop down nyo lang to. Tapos, kapag not qualified yung user, ibig sabihin, basurang leads ang pumasok, ilalagay nyo is not qualified. Kapag bumili po sa inyo or sabihin natin qualified si customer, nagbigay ng information, yung mobile number nila, yung exact location, etc., itatag nyo as qualified. Okay? Kapag converted or bumili na, obviously, i-click nyo yung converted. Tapos, sa order status, kung bayad na siya, ilalagay nyo lang yung paid. Okay? Anong purpose nito? Para yung steps na to ay gagawin ninyo para po pagdating nyo dito sa reporting column, pag kinilik nyo tong plus sign, customize columns, tapos nilabas nyo dito yung purchase, click nyo yung purchases, tsaka yung value, apply, lalabas po siya dito. Ayan o, tingnan nyo yung ano. Itong kamukha nitong Sympathy 8, lumabas yung value niya. So, 12,930. Makikita nyo rin kasi dyan, the reason why I want you guys to do that, kasi makikita nyo yung ROAS ninyo kahit wala kayong website. Kahit na messaging campaign kayo, lalabas yon. So, customize columns. Tapos, yung ROAS po ninyo, click nyo lang to. Ang ROAS niyo sa campaign na yon is, ayan, mababa. 0.13. Kasi, paano kinukompute yung ROAS nyo na yan? Total purchase value divided by total ad spend. So, 12,930 divided by total ad spend ninyo na 98,613.27 na 98,613.27. So, ang ROAS nyo is 0.13. So, makikita nyo dito, tama yung computation ng return on ad spend nyo. Ibig sabihin, you are losing money on this campaign. Kapag tama yung value na nandito, negative po yung nakukuha yung results dito sa campaign na to. Unless otherwise, meron kayong mga walk-ins na hindi nag-convert dito sa online transaction. Okay? So, ganun nyo po siya titingnan kasi may offline transactions tayo at mayroon tayong online transactions. Kaya po, importante din dito, medyo advanced na ng konti ito, yung offline tracking na tinatawag. Asa na yun? Website events. Ito, yung offline events na tinatawag, importante itong nakakount ninyo yung offline events kasi sa business model ninyo po, ma'am, meron tayong anong tawag dito? Meron tayong on-site visit.
Kapag may on-site visit ka, meaning walk-in, kailangan mo tong offline events para lumabas yung value dito. Kasi if I were to calculate this one, you are losing money. Negative kayo, tingnan mo. Di ba? Unless otherwise, merong pumunta sa store ninyo out of dun sa ads na niraran ninyo. Especially, ang taas na ng total ad spend ninyo, 98,000 na. Oh. Di ba? Asa na yun? Hindi naman namin nilalagay sa page po yung yung mga bumili. Hindi Ayun, pa namin nalalagay lahat. yun. Importante yon na nilalagay po nyo dito. Okay? So, natutunan na. Up. So, create order ninyo, regardless po yan, tatanungin nyo yung pag nagbisita yun dun sa store ninyo, ma'am, saan nyo po kami, nakita nyo ba kami sa ads o may nagturo po sa inyo, paano yun? Pag sinabi na, nakita ko sa ads, i-attribute nyo yun sa ads. Kasi importanteng, ganito kasi yun eh, alam ninyo na bumili sa inyo. Ang tanong, alam ba ni Facebook? Hindi niya alam kasi hindi mo siya ginawang ganito. Po, hindi nga po. Di ba? Tapos, ano ba website mo nga ulit pala? Same lang po ng page. Kaya mo to papakita ko sa inyo. Ipapakita ko sa inyo na yung website ninyo ay mukhang hindi pa nalalagyan ng Facebook pixel. Ayan o. Galing ko to Ayan o. Malalaman mo kung may Facebook pixel siya kapag kinilik mo dito. Ayun, teka. Ito. May Facebook pixel siya. Ay, ano ba yun? Teka. Wait lang. Naglolo ko. Facebook pixel siya. Ayun, may Facebook pixel ka pala. Or wala lang akong access doon sa pixel na yun. Teka lang, check ko Business settings. Data sources of ito yung sinasabi kong offline events mo. Kailangan mo to kasi meron kang walk-in meron kang on-site visit. Ayun, hindi datasets. Teka lang, anong pixel ID nito? 5475. Dalawa pixel ID mo? 5475. So, wala akong access dito. Ayun. So, again, tingnan nyo to guys. Kahit na meron akong access sa business niya, kailangan kong i-assign yung sarili ko para makita ko yung pixel niya. Ayun done. So, dalawa yung pixel niya. 426 yung isa yung dulo. Wala dito. So, mukhang sabog yung pixel. Hindi siya tama yung pagkakalagay. It looks like yung isang pixel nasa ibang business manager. Okay? So, medyo advanced na ng konti yan. So, don't worry. Ayan. So, importante din ma'am na kapag umorder dito, shop now, lumalabas din yung purchase event na yan dito sa ads manager mo. Dito siya. Sa purchase. Kaya lang, as far as I can see it, wala ka pang niraran na conversion campaign. Message mo ako, ma'am. Tulungan kitang message mo ako sa Telegram. No? Tulungan kitang anong tawag dito? Wala akong Telegram dito sana. Ang ID ko sa Telegram is Digital Homie. Ito. At Digital Homie. Message mo ako sa Telegram or message mo ako sa page para tulungan kitang mag-set up ng conversion event.
Okay? So, Okay po. ayan. Saan tayo? Wait lang. So, questions guys. Yun na yung ating patayin ko muna pala just in case lang na itong retargeting campaign, okay lang. Huwag i-set up mo na yan. So, itong mga ginawa ko, papatayin ko muna just in case na meron kang babaguhin. So, feel free to do it, ma'am. Okay? So, questions guys. Meron questions? Violent reactions? Yung pixel po ba makukover ba na aras anong ibang araw? Hindi po. Ang pixel po ay nandoon sa advanced lessons. Okay? Coach, lalabas ba sa day 3 yung kasi ang digital home is ano? Coach, labas sa topic sa day 3. Nakikita ko kasi yung ads ng digital home is sa 8-ball pool na mobile game. Saan pag-setup ng ads para sa mga mobile app? Sir Keanu, ilalagay mo lang sa automatic placements ang iyong campaign para lumabas sa all networks. Dito mo lang. Okay? So, kunyari itong ginawa ko kanina, ito. Broad open audience. Pagdating mo dito sa placements, Advantage plus placements dapat ang nakaselect mo. Kasi pag ginawa mong manual yan, iilang placements lang siya mapupunta. So dapat ang placements mo is advantage plus placements. Yan ang gagamitin mo para lumabas doon sa mga mobile app. Nakuha? Sir Keanu, nasagot ko yung tanong. Madaming tanong dito guys, pero I have 10 minutes to answer all your questions. Kasi overtime na tayo. Coach, ang Shopify ba pwede for Philippine market? Ano po ang advantage and other requirement for international market? Pwede po, Ma'am Jen, no? Ma'am Jen, meron tayong lessons sa group natin ng Shopify. Free po iyon. All you need to do is to go to the community. Pag nandito ka sa Digital Homie na anong tawag dito na group, click mo lang to dito, itong arrow right. Tapos makikita mo dito yung day 1 Shopify free training. Free po yan. So panoorin mo yan. Meron po tayong tutorial how to create your own Shopify store. Okay? Si Miss Ma'am Adi, Coach, we run 3 campaigns for her flower shop with broad and with interest. Simultaneously ba yun if you publish them all? Ilang 100 po yun. Thank you po. Yes, Ma'am Adi, you can run it simultaneously or you can run it one at a time. Depende po sa inyo. Depende po sa budget ninyo. Kung kaya po ng budget ninyo to run multiple campaigns at once, okay po yun. Depende po nga sa inyo. Kasi kung you are not willing to spend, kasi ano yun, 3 campaigns na yun, di ba? So, imaginein mo, tig 200 pesos, tig 100 pesos per ad set. So, that would be 600 per day na. Dahil Okay po. Thank you po. sa isang campaign, 2 yun, di ba? Isang broad tsaka isang interest. 3 campaign yun, so 6. So 600 per day yun. Paano maka-join sa Academy? Ito po yung ma'am, yung link. Ito, join ka lang dito. And you can accept kita dito. Okay. Ano po suggested audience for real estate properties na ad? Dapat po ba naka-general to Philippines or need to specify kung saan nakalocate yung property? If yung property, Ma'am Jillian, is anong tawag dito? Within Metro Manila, no? Anong tawag dito? Pwede mong i-all over the Philippines naman yan actually. No, all over the Philippines. Kasi baka mamaya kasi yung mga taga-province, let's say taga Davao, gusto mag-invest ng property dito sa Manila, then all over the Philippines mo na lang. Pero kung ang gusto mo talagang tatargetin is within Metro Manila lang, it's your choice.
na wala namang problema doon. Okay? So, hopefully nasagot ko yung tanong mo. Anong course nyo po na may pixel sa topic? Ray, yung pag pumunta ka ng digitalhomie.net, online courses, ito pong senior specialist na course, ang nandito po yung Shopify tsaka yung Wix. But if you want Funnelfy, kasi yung gamit ko dito sa 100 pesos Facebook Ads strategy, meron din dito. Funnelfy ang gamit ko dito. Okay? So, depende sa'yo kung anong website builder po ang gagamitin po ninyo. Okay? Coach, nakagawa na ako ng BM, okay lang ba naka-standby yon or need na lagyan ka agad ng mag-add ng page? Kapag magra-run ka na ng campaign, Sir Brian, kailangan mo na ng ng page, obviously. Okay? Coach, lifetime budget ang gamit ko instead of daily budget. Ano po advantage and disadvantage? Huwag kang magla-lifetime budget, Chris Andy. Kasi kapag nag-lifetime budget ka, kapag ka may ad set ka na nagwo-work, mahirapan kang i-duplicate o mahirapan kang i-optimize. So daily budget lang and then pause the campaign or pause the ad set kapag hindi ayon doon sa gusto mong mangyari. Or hindi ayon doon sa ideal budget, ideal result na gusto mong mangyari. Okay? So, ano audience choice pag real estate? Ito yung same tanong ni Ma'am kanina. Kapag real estate, itetest mo, multiple testing ka, Ma'am. So, pag nandito ka sa Ads Manager, okay, pag nasa Ads Manager ka, usually ang tina-target ko dyan, ang binibigay ko sa mga students ko na nag-i-enroll is frequent traveler kapag OFW. Frequent traveler. Mga seaman, mga ganon. Frequent traveler or frequent international travelers. Pag OFW. Kapag dito naman sa local, pwedeng i-target mo dito anything that is dito. So real estate, wag employers, wag field of study real estate industry yan. Usually yan. I'm not saying na ito yung magbibigay sa iyo ng pero the reason why I want you guys to test lagi. Alam mo ito, real estate investing yan. Pwede mong ilagay yan. Yan, real property, real estate. Or you can use broad open audience, meaning walang interest targeting. Okay? So just a broad audience. Bobo targeting. Ayan. So open audience po ang tawag ko doon. Broad open audience. Ilang interest po ang ideal? Argel Franco, as much as possible isa. Pero kapag ka merong interest na similar, pag sama-samahin mo na siya. Kamukha nito, house, real estate. Ayan, so pag sasama-samahin mo yung similar pool of audience. Ayan So real estate to, real estate din to. Hanap pa tayo ng isa pa. Ayan first time buyer real estate. Yan. So magkakasama sila. Ano pa? Ito, property finder yan. Ano pa? First time home buyer grant real estate. Yan. So pag samasamahin mo sa isang ad set lang. Okay? Yon. Coach, pag car accessories, anong ideal interest? Lagay mo lang, Miss Marie Chris, yung car, brand ng car. Let's say, for example, Toyota. Toyota yung, Toyota. So, lahat ng Toyota vehicles, pag samasamahin mo lang. Kung yung accessory. Kung yung accessories ng binibenta mo is Toyota.
Okay? Paano kung walk-in lang talaga, coach? Paano may add sa tracking? Yun yung nasa advance po natin, Sir Brian, yung offline events. Okay? So medyo hindi mo kasi siya magigets kapag wala kang anong tawag dito, wala kang foundation nung course outline po natin, nung senior specialist na course. No, kasi pag tinuro ko siya dito ngayon, hindi mo siya masusundan. Medyo maliligaw ka. Kaya, if I were you, senior specialist ang kunin mong course. Okay? So, if mag-purchase kami ng ulit ng course mo, may discount po ba? Loyal customer discount. Okay. Yung courses po, guys, is itong expert level kasi, 10,499 po yung course na yan, yung price. Let's say for example, kinuha mo yung senior specialist or yung 100 pesos na Facebook ad strategy, ililess po natin yun doon sa expert level. Kasi yung expert level, 10,499 yun. Tapos let's say for example, nag-purchase ka nito before, so ililess lang natin doon yan. Anong makukuha mo sa expert level na course, lifetime membership, bi-monthly coaching sessions po natin. Hanggat hindi ka natututo, tuturuan kita doon sa bi-monthly coaching sessions natin live. Okay? Meron din pala tayong face-to-face training, guys. So 3 days intensive course po ito. So you can join this course or face-to-face training. Okay? Yun guys, medyo overtime na tayo ngayon. I hope guys marami kayong natutunan tonight na lesson. And I'll see you guys tomorrow. Yung mga hindi ko pa nasagot doon sa ang dami na marami na natabunan. Pagpasensyahan nyo na guys, yung mga hindi ko nasagot doon sa chat box. But may chance pa naman kayo magtanong tomorrow or you can still ask questions doon sa Telegram GC po natin. And yeah, I'll see you guys tomorrow at by the way, tomorrow guys is 6 PM po tayo mag-start. May meeting kasi ako ng 7 PM, so baka mag-overlap. So 6 PM tayo mag-start. So standby po doon sa Zoom natin. Mag-email po ako sa inyo din prior doon sa ating lesson for tomorrow. So don't skip yung lesson natin tomorrow kasi pag-uusapan naman natin yung metrics, no? Para at least maintindihan nyo yung Facebook ad metrics kung paano siya nag-work. Alright, I'll see you guys tomorrow at exactly 6 PM. Thank you, Coach. Thank you so much, guys. And yeah. Thank you, Coach. Okay, bye-bye.